Hello! Ngayon, isi-share ko sa inyo kung ano yung napili kong art. Yung napili kong art song. Pero, hindi siya OPM song. Since K-pop lover ako, yung ipaparinig ko sa inyo is K-pop. And hulaan nyo kung anong group ito. Ang nag-iisa. Mga funny na members. At alam kong alam mo to, ma'am. Ito lang naman ang ta-na-na-na. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 Going은 언제나 너에게 going So, ang group na iyon ay 17. Fan na fan kasi po ako ng 17. So, yun nga po, madami na rin akong narinig ng mga songs nila. And basta sabi kong lahat ng song nila is a form of art. And talaga namang napakagaganda. Since isa lang naman din yung, syempre, ang dami nilang song, hindi naman pwedeng lahat yun iparinig ko sa inyo. Pumili lang ako ng isa. Isang napakagandang song na nanggaling sa kanila. So, ito yun. 너 속에 어린아이가 있어 오늘도 어려운 하루야 반대로만 가는 너와 난 좀처럼 좁혀지지 않아 매일 더욱더 매일 더 내게 모든 것이 차갑지만 네가 있어 외롭지 않아 난 여기 있는데 어디에 숨어버렸을까 슬픔보다 찬란한 매일 너에게 괜찮아 너의 세상은 지금의 너 그대로 소중하고 또 소중해서 Stay here with me 어느덧 깨워서 남긴 뒤에 어린애같이 올 때도 우린 참 닮았어 함께 너의 모습 그대로 어린아이처럼 때론 시간을 낭비해봐도 좋아 철이 없다고 할지라도 나는 그런 너의 모습에서 나를 발견해 넘어지는 일도 무섭지 않아 우리 함께라는 눈물이 두렵지 않아 검게 덮여진 이 세상 위로 새하얀 맘을 더 칠해줘 어린애 같은 난 여기 있는데 어디에 숨어버렸을까 슬픔보다 찬란한 매일 너에게 괜찮아 너의 세상은 지금의 너 그대로 소중하고 또 소중해서 Stay here with me 어느덧 깨워서 넘긴 뒤에 어린애같이 올 때도 우린 참 닮았어 함께 너의 모습 그대로 어린아이처럼 숨겨진 우리의 슬픔마저 사랑하자 괜찮아 이 세상은 지금의 우리 그대로 소중하고 또 소중해서 Stay here with you 흩어버린 모습으로 아이처럼 살아갈래 참 닮았어 함께 모습 그대로 어른아이처럼 So, ang message ng song ay habang papalapit tayo sa pagiging adult or alam niyo na, mas tumatanda tayo, iniisip na natin yung mas mabibigat na responsibility, iniisip na natin kung ano yung magiging future natin. Syempre, kasi ano na tayo pa-adult na tayo, di ba? Nasa early adult na nga tayo since
ang karamihan naman na sa amin ay 19 na or alam mo na, nasa 20 na rin talaga. Ang ibig sabihin lang nun, nung kanta na yun, hindi natin kailangan maging perfect every time. Diba? Kasi, dati, nung mga bata tayo, ang sinasabi natin, ay, gusto ko nang lumaki para magkatrabaho na ako, para mabili ko na lahat ng gusto ko. Pero ngayon naman, yung mga adult naman na kagaya ko, ang iniisip nila na, ay, ang sarap maging bata ulit kasi ang iniisip ko lang nun, magpabili ng candy, magpabili ng laruan, ganito, ganyan, wala akong problemang iniisip. So, ngayon, syempre, kapag sobrang bigat na ng mga nafe-feel natin, minsan ang iba sa atin, hindi umiiyak kasi parang sign lang yun ng, alam mo na, parang sign lang nila yun ng pagiging mahina. Pero, hindi po yun ganon. Ang sabi po dun sa kanta, pwede po tayong umiyak na parang bata. Like, as in, magulgol tayo kung kinakailangan kasi para malabas natin yung mismong emotions natin, para din, alam niyo po yun, para hindi natin kinikimkim yung mga problemang naiisip natin or nararamdaman natin. Ang sabi lang dun sa kanta, pwede tayong maging bata. Pwede tayong umiyak na parang bata. Ngayon, dadako naman po tayo sa mga questions na sasagutin ko po. And ang questions na yon ay may 5. May 5 questions na kailangan kong sagutin kung bakit yun yung art na napili ko. So, number 1 is, for you, what is art? Simple lang naman po yun. Para sa akin, ang art ay isang masterpiece na pinaghihirapan ng mga tao na gawin. Like, mapakanta, sayaw, movie, drawing, acting, and etc. Lahat po ng mga ginagawa nating maganda ay masasabi ko pong art. Yun po yung art para sa akin. Ay parang ginto para sa akin dahil kinakailangan dito ng matinding effort, pawis, at maraming oras para matapos ang kanilang mga obra. The second is, how did you find this art? Are there any experience or situations that leads you to find this masterpiece, as you call it? Hanap ko tong kantang to nung pinapakinggan ko ang mga songs ng 17. Syempre, ang dami nilang songs eh. Ang dami talaga nilang songs. And mostly, di ba kapag usapang K-pop, ang mga songs parang yung party-party, ganun. Party-party lang talaga. Like, ano talaga, yung mga songs ng K-pop, yung talagang mapapasayaw ka talaga. Pero, hindi naman po ganun lahat ng K-pop songs. Wala. Nahanap ko lang din tong kanta na to dahil nga sa 17. Wala. Madami kasi akong pinapakinggang songs nila. And, syempre, kapag nakashuffle yung playlist ko, wala. Kung ano lang din yung maririnig ko, din yun, narinig ko siya. Maganda siya. And, kahit di ko naman nalaman yung meaning ng una, gumana naman yung pakiramdam ko nung narinig ko yun. So, tumaka na tayo sa number 3. Why did you find this art interesting? How does it resonate with you as you? I find this interesting kasi may meaning siyang pinapahiwatig sa atin at ibinibigay na alam kong hindi man siya lubos na makakatulong sa isang tao, pero at least kahit 10% lang mapapagaan, kahit 10% lang napapagaan ng kanta na to yung loob ko. And siguro ganun din sa iba, lalo na yung mga fan talaga ng 17. So, number 4, ito yung tanong. How does your chosen art reflect the society you are surrounded with? I mean, sa society na meron tayo ngayon, hindi naman natin maipagkakaila na bawat isa sa atin ay may nafe-feel na pressure sa school, sa work, and other responsibilities pa na dinadala nila. Marami rin ang nagiging stress at napapagod dahil sa dami ng expectations sa bawat isa sa atin or sa bawat tao. Ipinapaalala ng kanta na okay lang mapagod, ma-stress, at hindi maging perfect. Importante rin na magpahinga, umiyak, at alagaan ng sarili kahit may mga pinagdadaanan sa buhay. So, the last question is, how will you recommend or persuade your audience to look at your chosen art? Siguro
Hindi ko naman kasi mapapersuade lahat na makinig ng kanta ng 17 since yun nga, Korean song nga siya and hindi rin naman talaga maintindihan ng karamihan. Pero kasi, wala rin namang masama kung makikinig tayo ng ibang songs na galing sa ibang country, syempre. And, siguro ipapersuade ko sila kung babanggitin ko kung ano yung meaning mismo ng kanta. Para alam niyo yun, para alam mo yun, maengganyo din sila na mapakinggan ito and hindi na para din sabihin na ay islam ng 17 kasi ang ganda ng mga kanta nila. Kumbaga, itong specific lang na kanta. Like, ito lang talaga kasi ito lang din naman yung napili kong chosen art. So, yun, ipapersuade ko sila sa pamamagitan ng pag-explain, pagpapaintindi kung ano po talaga yung meaning. So, yun po. So, yun. Dito po nagtatapos ang aking presentation and pasensya na po kung masyadong magulo ang aking explanation. And, yun nga po, sana pakinggan nyo yung kantang Kido from 17. And, yun din, makinig din kayo ng ibang kanta ng 17 kasi totoong grabe, lahat maganda yon. Yun lang, bye-bye!